channeling your energy. Aries, kung napadaan ka sa video na to, gusto kong huminto ka muna kahit sandali. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, pero may isang napakalakas na energy na nararamdaman ko habang binubuksan ko ang readings na to. May isang Aries na ilang buwan nang nagtatanong sa sarili niya na bakit parang walang nangyayari. Bakit parang kahit anong effort ko, parang laging may humaharang. Bakit parang may mga taong unti-unting nawawala sa buhay ko? At ang nakakagulat, habang lumalabas ang energy ngayong July 2026, hindi ang pagkawala ang pinakamahalagang mensahe. Ang pinakamahalaga ay kung sino ang mananatili. Dahil may ipinapakita ang universe na maaring ikagulat ng maraming Aries. May isang cycle na matatapos, may isang katotohanang malalaman, at may isang bagong direksyon na hindi mo inaasahan. Pero yun pala ang magdadala sa iyo sa mas maayos na buhay. Kung nag-resonate ang reading na to, kunin mo ang mensahe. Kung hindi naman, hayaan nating makarating ito sa tunay na para rito. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, tawagin natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine source at ang pinakamataas na liwanag. Naway gabayan nila ang reading na ito upang ang bawat mensaheng matatanggap ay para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Aries na nanunood. Huminga tayo ng malalim, isang tabi muna ang ingay ng mundo at buksan natin ang ating puso sa anumang mensaheng nais iparating ng universe ngayong July 2026. Isa ring mahalagang paalala, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo po ang unang magme-message sa akin. Maging mapanuri sa mga poster accounts na ginagamit ang aking pangalan, larawan at videos ng mga readers. Ngayon, simulan na natin. Aries, habang tinitignan ko ang energy mo, parang may dalawang magkaibang version ng sarili mo ang lumalabas. May Aries na nakikita ng lahat. Masayahin, matatag, lumalaban. Palaging may lakas ng loob. Pero mayroon ding Aries na walang nakakakita, tahimik, pagod, at minsan hindi na alam kung saan huhugot ng lakas. May energy rito na parang matagal kang nawalan ng inspirasyon. Parang dati ang dami mong pangarap, ang dami mong gustong gawin. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kung anong bumigat. Maaring dahil sa isang relasyon na hindi natuloy, isang pagkakaibigan na nagbago, trabahong hindi umusad, negosyong hindi kumita gaya ng inaasahan, o simpleng pagod dahil pakiramdam mo ikaw lang ang laging nagbibigay. Napansin mo ba na habang tumatagal, mas pinipili mo ng manahimik kaysa magpaliwanag? Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagod ka ng paulit-ulit na hindi maintindihan. May nakikita rin akong Aries na unti-unting lumalayo sa mga taong dati ay araw-araw niyang kasama. Hindi ito aksidente, ha? Kapag nagbabago ang vibration mo, natural na nagbabago rin ang mga taong nakapaligid sa'yo. May mga pagkakaibigan na matatapos, may mga usapang hindi na mauulit, may mga taong hindi na muling babalik. At kahit masakit yon, ipinapakita ng energy na kailangan nitong mangyari. Hindi lahat ng taong nakasama mo noon ay makakasama mo sa susunod na chapter ng buhay mo. May isa pa akong nararamdaman. May Aries dito na sobrang bait. Kapag may nangangailangan, ikaw ang unang tumutulong. Kapag may problema, ikaw ang unang nagbibigay ng payo. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, tahimik ka at hindi ka humihingi ng tulong. At minsan, ikaw pa ang nahihiyang magsabi na pagod ka na. Ang mensahe ng universe, hindi mo kailangan maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Normal mapagod, normal umiyak, normal huminto sandali. Hindi ka mahina.
tao ka lang. May energy rin ng isang babaeng napakalakas ng presence. Maaring ikaw to o isang mahalagang babae sa buhay mo. Ina, kapatid, boss, mentor o isang taong magiging malaking bahagi ng pagbabago mo ngayong July. Makinig ka sa payo ng taong ito dahil may dala siyang karunungan na hindi mo pa nakikita sa ngayon. May lumalabas ding panahon ng pag-iisa at kung lilinawin, hindi ito punishment. Hindi ito ibig sabihin na pinabayaan ka ng universe. Minsan, inilalayo ka muna sa ingay ng mundo upang marinig mo ang sarili mong kaluluwa. Habang tahimik ang paligid, mas maririnig mo ang intuition mo. Mas makikilala mo ang sarili mo, mas mauunawaan mo kung bakit may mga pintong nagsara at kapag natutunan mo na ang aral, doon magsisimulang bumilis ang lahat. Sa pagtatapos ng energy center na to, may gusto akong ipaalala sa bawat aris. Huwag mong isipin na huli ka na. Hindi ka nahuhuli, hindi ka na pag-iiwanan, may sariling oras ang bawat tao. At ang timing ng buhay mo ay hindi kailangang maging kapareho ng iba. May mga bagay na na-delay dahil hindi ka pa handang tanggapin ang buong biyaya nito. Pero ngayong July, Aries, Sun, Moon at Rising, unti-unti nang gumagalaw ang energy, unti-unti nang bumubuka sa mga pintuan at ito pa lamang ang simula. Aries, Sun, Moon at Rising, ngayon naman tingnan natin ang energy ng iyong katawan. Gusto kong sabihin ito na may pag-iingat. Ang reading na to ay spiritual guidance lamang at hindi kapalit ng payo ng lisensyadong doktor o healthcare professional. Kung may nararamdaman kang sintomas na paulit-ulit, lumalala or nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, huwag mo na itong baliwalain at magpatingin ka sa tamang espesyalista. Habang nakatuon ako sa energy mo, may ilang bahagi ng katawan ang tila humihingi ng pansin. Ang una ay ang ulo at noo. May ilan din na madaling sumakit ang ulo dahil sa stress, kulang sa tulog o sobrang pag-iisip. Parang kahit nakahiga ka na sa gabi, hindi pa rin tumitigil ang isip mo sa pagpaplano o pag-aalala. Sunod ay ang mata. Kung matagal kang nakatutok sa cellphone, computer, maaaring nakakaranas ka ng eye strain, panlalabo ng paningin o pagkapagod ng mga mata. Bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo. May energy rin sa leeg, balikat at upper back. Ito ang bahagi ng katawan na madalas nagdadala ng emotional burden. Kapag marami kang iniisip, dito unang naiipon ang tensyon. Kaya kung napapansin mong madalas kang naninigas o sumasakit ang balikat, maaring hindi lang ito physical, minsan emotional din ang pinanggagalingan nito. May ilan ding aris na kailangang bantayan ang digestive system. Kung madalas kang kumain ng hindi regular or sa regular na oras, pwedeng puro fast food ka o kulang sa tubig. Maaring ito ang dahilan kung bakit madaling sumama ang pakiramdam ng tiyan mo. Para naman sa iba, lumalabas ang energy ng lower back at tuhod. Kung ang trabaho mo ay laging nakatayo, nagbubuhat o matagal nang nakaupo, huwag kalimutang mag-stretch at igalaw ang katawan. Ang payo ng energy ngayong July ay simple, ngunit mahalaga. Matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig, maglakad kahit 20 minuto bawat araw, at huwag kalimutang huminga. Minsan, ang katawan mo na mismo ang nagsasabi na kailangan mo nang magpahinga. Aris, ito ang bahagi ng reading na gusto kong pagtuunan mo ng pansin, hindi dahil puro problema ang nakikita, kundi dahil dito mo mauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang sitwasyon sa buhay mo. Ang pinakamalaking challenge ngayong July ay ang pakiramdam na parang may mga bagay na hindi pa rin umaandar sa bilis na gusto mo. Alam kong likas sa Aris ang pagiging mabilis kumilos, pero kapag may gusto kang gawin, gusto mo ngayon na. Kapag may pangarap ka, gusto mo agad makita ang resulta. Pero ngayong July, parang may invisible hand na nagsasabing, hinay-hinay lang. Sa una, maaring mainis ka, bakit delayed ang tawag, bakit tatag-tagalan ng approval, bakit hindi pa rin sumasagot ang taong hinihintay mo. Pero habang lumalalim ang reading, nakikita kong ang delay na to ay proteksyon. Kung nangyari agad ang gusto mo,
maaring hindi ka pa handa. May isa pa akong napapansin. May Aries na may pinanghahawakang sitwasyon. Kahit alam niyang wala na itong direksyon, maaring tao, trabaho, negosyo o pangarap na matagal mo nang pinipilit. At ang tanong ng universe sa'yo ay hanggang kailan mo pa ito dadalhin? Hindi lahat ng bitaw ay pagkatalo. Minsan ang pagbitaw, ang daan para magkaroon ng espasyo, ang mas magandang opportunity. Ngayon naman, ito ang pinakamagandang bahagi ng reading. Habang papalapit ang katapusan ng July, unti-unti nang bumibilis ang energy. May isang balitang matagal mong hinihintay, may email, may tawag, may mensahe, may pagkakataon at kapag dumating ito, mapapangiti ka dahil maiisip mong kaya pala ako pinaghihintay. May nakikita rin akong Aries na magsisimula magkaroon ng bagong direksyon. Hindi man ito ang eksaktong plano mo noon, mas magiging maganda ang resulta nito. May ilan ding makakaranas ng paglipat, maaring paglipat ng trabaho, paglipat ng bahay, paglipat ng negosyo o simpleng pagbabago ng mindset. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang energy rito? Hindi ka na katulad ng dating Aries, mas maingat ka na, mas matalino, mas mapili sa mga taong pinapasok mo sa buhay mo. At iyon ang magiging dahilan kung bakit mas magiging payapa ang mga susunod na buwan. Para naman sa mga may asawa, nakikita ko rito ang usapin tungkol sa responsibility. Hindi naman ito tungkol sa kakulangan ng pagmamahal, mas nakikita ko rito ang pagod. Pareho kayong maraming iniisip, trabaho, bills, pamilya, future. Kaya ang paalala ng universe, maglaan kayo ng oras sa isa't isa. Hindi kailangang mamahaling data. Minsan sapat na ang simpleng pag-uusap ng walang cellphone. May ilan ding mag-uusap tungkol sa pag-iipon, bahay o plano para sa mga anak. At magandang energy to basta pareho kayong handang makinig. Para sa mga may relasyon, may isang relasyon dito na dumadaan sa panahon ng katahimikan. Hindi ibig sabihin na wala ng pagmamahal ha. Minsan pareho lang kayong pagod. May mga salitang hindi nasabi, may mga tampuang hindi na ipaliwanag, pero pinapakita ng energy na may pagkakataon pang maayos to. Ang kailangan lamang ay katapatan at tamang timing. Huwag mong pilitin ang usapan kapag pareho pa kayong emotional. Hintayin mo nang humupa ang galit at mas magiging maganda ang magiging resulta. Para sa mga single Aries, Sun, Moon at Rising, napakalakas ng energy ng bagong simula. Pero gusto kong sabihin to, huwag mong hanapin ang pag-ibig dahil lamang sa takot na mag-isa. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, mas mataas ang possibility na makilala mo ang taong tunay na para sa iyo. May energy rito ng taong maaring makilala sa trabaho, sa paglalakbay, sa online community o sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hindi ito mukhang biglaan, unti-unti itong mabubuo at kapag dumating siya, mapapansin mong iba ang pakiramdam. Hindi ka napapagod manghula, hindi ka laging mag-aalala dahil ang tamang tao hindi nagpaparamdam ng kalituhan kundi ng kapayapaan. Aries, Sun, Moon at Rising, pag-usapan naman natin ang career at trabaho. Habang tinitingnan ko ang energy mo, pakiramdam ko may Aries na nagsasabi sa sarili niya, pagod na ako magsimula ulit. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nagsisimula mula sa wala. Nagsisimula ka dala ng lahat ng karanasan at aral na natutunan mo nitong mga nakaraang taon. May nakikita akong Aries na parang nawala ng kumpiyansa sa sarili dahil maaring hindi natuloy ang promotion, hindi natanggap ang inaasahan sa kumpanya, may business na humina o kaya naman may boss o katrabaho nagpapababa ng confidence mo.
Pero, ipinapakita ng energy, hindi yun ang katapusan ng kwento. Isa lamang yung chapter. May paparating na bagong opportunity at kakaiba ang energy nito. Hindi ito mukhang trabahong pinilit mo, pero kusa itong lalapit sa'yo. May tao magre-recommend, may magme-message, may mag-aalok ng project, at para sa ilan, may dating kakilala na muling makikipag-ugnayan. Kung may balak kang magsimula ng negosyo, July ay magandang buwan para sa planning. At pag-research, pag-aaral, marketing, pagbuo ng audience. Huwag mong madaliin ha ang launch kung alam mong may kailangan ka pang ayusin. Mas maganda ang mabagal pero matatag kaysa mabilis pero hindi handa. Isa pa, may aris rito na sobrang sipag pero hindi marunong tumanggi. Lahat ng trabaho inaako. Nako, lahat ng responsibility sinasalo. At sa huli, ikaw ang nauubos. Ang mensahe ng universe, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng sobrang pagtatrabaho. Ang tunay na tagumpay ay may kasamang balanse. Magtrabaho ng may passion, pero huwag kalimutan ng sarili. Kung ikaw naman ay naghahanap ng trabaho, gusto kong huwag kang mawala ng pag-asa. May napakalakas na energy ng bagong simula. May application na dati mong inakala na wala ng pag-asa. Bigla itong gagalaw. May email, may tawag, may schedule ng interview, at para sa ilan, may 2 offer na darating ng halos magkasunod. Kung mangyari yon, huwag agad piliin ang mas mataas ang sahod o sweldo. Tingnan mo rin ang working environment, benefits, growth, at peace of mind. Minsan ang mas maliit na kita sa umpisa, mas malaki ang magiging bunga sa hinaharap. Kung matagal ka ng unemployed, huwag mong isipin na nahuhuli ka. Ang tamang timing mo ay hindi pareho sa timing ng iba. At pinapakita ng energy na may pintong bubukas bago matapos ang season na to. Kung plano mo magtrabaho o manirahan sa ibang bansa, napakalakas ng energy ng paglalakbay. May delay pero para sa ilan, hindi ito mukhang rejection. May mukhang may inaayos pang dokumento o proseso. Ang mga bansang pinakamalakas ang lumalabas na energy ay Canada para sa healthcare administration, engineering, skilled workers, at permanent residency. Sa Australia naman para sa hospitality, trades, healthcare, education, at construction. Kung Japan naman para sa caregiving, engineering, manufacturing, IT, at hospitality. Sa Singapore para sa finance, corporate work, logistics, at customer service. United Arab Emirates para sa aviation, luxury hospitality, sales, healthcare, at management. May ilan ding nakakakuha ng energy mula sa Germany, New Zealand, Ireland, at para sa iba, United Kingdom. Kung matagal ng pending ang visa o application mo, huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Patuloy lamang sa paghahanda. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng reading, Aries. Pakiramdam ko may isang financial lesson na matututunan mo nitong mga nakaraang buwan. Maaring nagtiwala ka sa maling tao. Naku! May investment na hindi naging maganda, may perang hindi na ibalik, o kaya naman ay may mas marami kang inilabas kaysa pumasok. Pero ang magandang balita, unti-unti nang bumabawi ang energy. May nakikita akong bagong source of income. Hindi lang isa, may ilan sa inyo ang magkakaroon ng side hustle, online business, freelancing, commission, or referral income, passive income. At para sa content creators, mas lumalakas ang energy ng audience growth. Kung matagal ka nang gumagawa ng content, huwag kang tumigil. May bunga ang consistency. May paalala lamang ang universe. Kapag dumating ang malaking pera,
Huwag agad isipin kung paano ito gagastusin. Isipin mo muna kung paano ito palalaguin. Magtabi ng emergency fund, mag-invest sa skills, mag-invest sa kagamitan, at higit sa lahat, mag-invest sa sarili. May energy rin ng isang malaking purchase. Bahay, lupa, sasakyan, business equipment. Kung hindi pa kailangan, pag-isipan muna ng mabuti. Huwag hayaang emosyon ang magdikta sa financial decision. Mas magiging maganda ang ikalawang kalahati ng taon kapag naging disiplinado ka ngayong July. So Aries, habang papalapit tayo sa huling bahagi ng reading, may paulit-ulit na mensaheng gustong iparating ang universe. Hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga taong umalis upang magkaroon ng espasyo ang tamang tao. May mga opportunity na hindi natuloy upang maituro ka sa mas magandang direksyon. May mga plano na nanidelay upang maprotektahan ka sa maling timing. Kapag may isinara ang buhay, huwag agad malungkot. Baka may mas malaking pintuan na naghihintay sa unahan, at tandaan mo, hindi ka tinutulak ng universe palayo sa iyong mga pangarap. Tinutulak ka nito papunta sa lugar na tunay na para sa Aries, Sun, Moon at Rising. Dumating tayo ngayon sa unang wisdom message, fork in the road. Napakalinaw ng mensahe ng energy na to. July 2026 ang magiging buwan kung saan maraming Aries ang haharap sa isang malaking desisyon. At gusto kong sabihin ito, hindi ito simpleng pagpili lamang. Ito ay desisyong maaring makaapekto sa mga susunod na buwan o maging sa mga susunod na taon ng iyong buhay. May ilan sa inyo ang mamimili sa pagitan ng dalawang trabaho. May ilan naman ang mamimili kung ipapatuloy pa ba ang isang relasyon. May ilan naman ang mag-iisip kung mananatili pa ba sa kasalukuyang lugar o lilipat na. May mga nagbabalak magnegosyo, may mga nag-iisip kung oras na bang mag-abroad, at habang nararamdaman ko ang energy mo, may napakalakas na message ang universe. Hindi lahat ng magandang opportunity ay tamang opportunity. Minsan may mga pintong maganda lamang tignan, pero kapag pinasok mo, nako, hindi pala yun ang tunay na para sa'yo. Kaya ngayong July, huwag kang magmadali. Kapag may desisyong kailangang gawin, bigyan mo ang sarili mo ng panahon. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil gusto mong siguraduhin na ang pipiliin mo ay naayon sa iyong puso at hindi lamang sa takot o pressure. May isa pa akong nararamdaman. May Aries dito na laging inuuna ang kaligayahan ng ibang tao. Bago ka magdesisyon, iniisip mo muna kung ano ang mararamdaman ng pamilya, kaibigan, partner o katrabaho. At nakakalimutan mo ng tanongin ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ngayong July, panahon na para pakinggan ang sarili mong boses. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagmamahal sa sarili. Kapag pinili mong maging tapat sa sarili mo, mas magiging malinaw ang landas na tatahakin mo. At tandaan mo, kung may pintong nagsara, huwag mong piliting buksan. Baka ang dahilan ay mas magandang daan na inilaan para sa'yo. Hindi laging malinaw ang plano ng universe sa umpisa, pero kapag lumingon ka balang araw, maiintindihan mo kung bakit kailangan mong dumaan sa lahat ng iyon. Ito ang huling wisdom message, at sa totoo lang, ito ang pinakamatapang na mensahe sa buong reading. Truth to be told, or truth be told. Katotohanan, pagiging tapat at pag-aalis ng maskara. May Aries dito na matagal nang may nararamdamang hindi sinasabi. Maaring may gusto kang sabihin sa isang tao pero natatakot ka. Natatakot kang hindi maintindihan.
matakot na iwan o matakot na masaktan. Ngunit pinapakita ng energy na darating ang panahon kung saan hindi mo na kayang itago ang katotohanan. At alam mo ba, hindi ito masama dahil ang katotohanan magpapalaya sa'yo. May ilan din sa inyo na makakatuklas ng isang bagay na matagal nang nililihim or inililihim. Hindi ko masasabi kung ano yon, pero kapag dumating ito, makikita mo ang sitwasyon sa ibang perspective. At kahit masakit sa umpisa, ito rin ang magiging simula ng tunay na kapayapaan. May gusto ring ipaalala ang universe, maging tapat ka rin sa sarili mo. Kung pagod ka, aminin mo. Kung nasasaktan ka, wag mong ikahiya. Kung hindi ka na masaya, wag mong pilitin ang sarili mo. May mga Aries na matagal nang nagpapanggap na okay, ngumingiti, tumatawa, nagpapakita ng lakas. Pero pagdating sa gabi, tahimik na umiiyak. Kung ikaw to, gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. May mga taong handang makinig, may mga taong handang umunawa, at higit sa lahat, hindi ka iniwan ng universe. Maaring tahimik lamang ang sagot ngayon, pero hindi ibig sabihin na walang nakikinig sa bawat dasal mo. Habang papalapit ang katapusan ng July, mas magiging malinaw ang lahat. May mga tanong na masasagot, may mga pagdududa na mawawala, at ang dating mabigat sa puso mo unti-unti nang gagaan. Aries, Sun, Moon at Rising, habang isinasara ko ang reading na to, ito ang pinakamalakas na mensaheng nararamdaman ko. Hindi ka nahuhuli, hindi ka napag-iiwanan, hindi ka pinaparusahan. Ikaw ay inihahanda. Minsan kapag gusto nating pabilisin ang mga bagay, nakakalimutan nating may mga aral na kailangan munang matutunan. Ngayon, mas matatag ka na. At mas maingat, mas matalino, at mas marunong ng pumili. Or mas marunong ng piliin ang mga taong karapat-dapat manatili sa buhay mo. July 2026, hindi ito magiging perpektong buwan, pero ito ang buwan kung saan magsisimulang gumalaw ang mga bagay na matagal nang nakahinto. Magkakaroon ng linaw, direksyon at bagong pag-asa. Kapag may isang pinto na nagsara, huwag matakot dahil maaring yon ang paraan ng universe upang ilapit ka sa pintong tunay na nakalaan para sa'yo. Magpatuloy ka, magtiwala ka, at huwag mong kalilimutang ipagpasalamat kahit ang maliliit na biyaya. Dahil ang taong marunong magpasalamat sa maliit, mas pinagkakatiwalaan ng mas malalaking pagpapala. Kung nag-resonate ang reading na to sa'yo, maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Umaasa akong may mensahe kang nakuha na makakatulong sa iyong paglalakbay ngayong July 2026. Kung nagustuhan mo ang reading na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Astro Luna Quest, i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating zodiac reading. At kung may kilala kang Aries, Sun, Moon o Rising, i-share mo rin sa kanila ang video na to. Baka ito rin ang mensaheng hinihintay nilang marinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Naway gabayan kayo ng liwanag, pagmamahal at karunungan sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hanggang sa muli, love and light.